kabahagi mo. Radyo Pilipino. Saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sumasahimpapawid sa DWPR 1296 Dagupan, DZTC 828 Tarlac, DZLT 1188 Lucena, DZYM 1539 Mindoro, DWRL 1080 Legazpi, DWRN 657 Naga, DYRB 540 Cebu, DYRL 1035 Bacolod, DYRN 1134 Dumaguete, DXCO 1044 Cagayan de Oro, DXGS 765 General Santos, DXOC 1494 Ozamis, DXOW 981 Davao at Radio Pilipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo, Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. RadyoPilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Narito na ang inyong katuwang sa paglago ng inyong negosyo na pang-agrikultura. Asenso Agrinegosyo. Asenso Agrinegosyo. Mga impormasyong makabuluhan at makatutulong sa negosyong pang-agrikultura. Asenso Agrinegosyo. Agri ka ba? Samahan na ang inyong kabahagi, Edwin Eusebio. Sa Asenso Agrinegosyo. Sa Radyo Pilipino. Edwin Eusebio. Sa Asenso Agrinegosyo. Good morning! Magandang umaga mga kaibigan. Narito na kami at handa na ba kayo? Sama-sama tayo. Kabuuan ng ating program Early Morning. Ano nangyayari sa aking manok? Bakit ayaw tumunog? Sama-sama ho tayo mga kaibigan. Ayun, so hanggang alas 6 ng umaga, kami po ni Engineer Claycy David Galapon ay maghahatid sa inyo ng mga pangunahing mga balita at impormasyon batay po sa ating palatuntunan, Asenso Agrinegosyo, na ang ating pangunahing layunin ay magbigay ng mga pangunahing mga balitang nauukol sa ating po namang pagtataguyod sa ating hanapbuhay at kabuhayan. Eusebio sa Asenso Agrinegosyo. Kaya kayo maging bahagi sana ng ating program, mga kaibigan. 0961-437-7861. Yan ang ating text line at tayo magkapalitan ng mga impormasyon. Mag-ulat ho kayo kung ano man mga kaganapan dyan sa inyong locality at magparamdam sa pamamagitan ng ating text messages. At mag-subscribe and follow us sa Facebook. At i-search nyo lamang kung kayo ho'y nakahiga pa. Alam ko namang nakataklokbong pa ng kumot ang marami sa inyo. Pero hawak ang cellphone. I-search nyo ang Radyo Pilipino sa inyo po namang mga cellphone. At mag-subscribe din kayo sa ating po namang YouTube sa pamamagitan ho ng pagte-turn dyan sa notification bell sa YouTube. At i-search nyo yung Radyo Pilipino. At kalinsabay yan, pag nabuksan nyo yung ating website, ay mababasa nyo na ang mga balita nationwide, yung ating mga kaganapan sa buong Pilipinas sa pamamagitan po ng mga contributing news na ibinibigay sa atin, ipinapasok ko ng ating mga Radyo Pilipino reporters and correspondents sa buong bansa. Si Engineer Claycy David Galapon ang ating buddy o partner ngayon mga kaibigan, samantalang ang ating mga news producers virtually ay kasama natin sapagkat yan po ang idinulot ng bagong normal ngayon. Under the new normal mga kaibigan ay marami sa ating mga kawani, wika nga kapag alangan ng oras lalo pat mga kababaihan ay nakapagtatrabaho in the convenient of their own homes. Pero tuloy-tuloy ho yan sa pamamagitan ng pagbibigay sa atin ng mga balita. Nandiyan yung ating mga dalaga, si Ango at saka si Camille Ingoy. Yung isa ay natapos na sa pagkadalaga.
Dala na si Kumaring Jane Manalastas ay ang sila po namang ating mga producers at kasama everyday. Baka kayo may mga mahalagang dapat tatapusin na mga activity ngayong araw na ito mga kaibigan. Today is Tuesday and of course April 25, 2023. Birthday nung asang kaibigan natin. Of course si Bing Baldwin ay birthday ngayon. Pinabati natin ng magandang birthday at masayang birthday kasama kanyang mga loved ones at lalo daw yung kanyang mga anak ha. At lahat ng ating mga palagyan taga-subaybay, wherever you are, naman po ang inyong ginagawa, sana'y maging bahagi kayo ng ating program ngayon pong araw na ito. At ibibigay namin sa inyo mga pangunahing report na atin po namang tinutukan sa pamamagitan ng Radyo Pilipino website. So yan ay bubuksan na ho natin. Sana'y nandiyan kayo. No? At habang kayo nagbabangon, of course, huwag kakalimutan na una sa lahat, magdasal at magpasalamat na sumapit na naman ang isang araw. Nagising na naman tayo. Dapat ho ganun eh. Yung wika nga ay pag tayo'y namulat muli at nakalipas ang 10 o 12 oras na ating pamamahinga, tayo naman ay maghahanda na muli ng ating mga activities. So, kinakailangan tayo ay medyo determinado sa ating mga gagawin. At lahat ng ating mga nakikinig, hindi lamang dito sa Luzon, kundi worldwide, mga kababayan nating Pilipino na nakatutuko sa atin abroad, particularly sa US, si Myra Villafania, isa sa aking schoolmate na laging nakikinig sa atin at excited dun sa kanilang itinakdang class reunion soon to be happened. At of course, yung ating mga hindi man nagte-text ay alam nating nakikinig kahit nag-aantabay sila sa mga pangunahing balita mula po naman sa Radyo Pilipino. So without further ado, sisimulan natin ang ating balitaan. Handa na ba kayo? Thank you. At narito ang ilan sa mga pangunahing balita natin mula po sa ating Radyo Pilipino website mga kaibigan. At ito po ay para sa kabatiran ng ating mga nakikinig pa rin. At nagsampa ng kaso ang pamilya Quezon laban sa manufacturer ng alak na Banayad Whiskey dahil sa paggamit sa larawan ng yumaong si Pidol doon sa kanila po namang packaging. Abay, sabi nga, ano yun? Indirect endorsement? Akala nyo basta-basta lang. Alam nyo yung mga ganyang mga bagay, dapat ay sinisili po yan at alam yan ng inyong mga media officer ng bawat kumpanya. Dapat meron ho kayong mga expert na iniupo dyan po sa inyong media department. Sabi nga yung nakikipag-ugnayan ng sa gayon, nalalaman ninyo na hindi basta-basta nagagamit yung mga ganyan. Yan ho ay nasa sa ilalim ng batas na hindi mo basta pwedeng gamitin ho yan mga kaibigan at may exclusivity clause ho yan at yung paggamit nyo ng anumang larawan ng walang pahintulot indirect endorsement ho yun. Kailangan bayaran nyo yan. 508 mga kaibigan, nila sa mga pangunahing mga paksa ng balita. Yan po yung unang bumulaga sa aking ulat mula sa ating Radyo Pilipino website. Kasi kung maalala nyo, sumikat yung wala namang ganyang pangalang Banayad Whiskey noon. Nagawa ng skit si Ninong Pidol. Ninong ko po yan sa kumpil. Si Ninong Pidol ay gumawa ng skit. Nauugnay po dyan sa tinatawag na Banayad Whiskey na kapapainom sa kanya dahil nagkakaroon ng takes, nalasing na ho siya. No? Inireklamo na ho ng pamilya Quezon, nagsampa ho ang pamilya Quezon laban sa manufacturer ng alak na Banayad Whiskey dahil sa paggamit sa larawan ng yumaong si Dolphy sa kanilang packaging. Sa kanyang Instagram, ibinahagi ni Direk Eric Quezon yung larawan ng alak kasabay rin ng pagbibigay ng babala sa publiko. Si Eric ay huli kong nakita, huli kami nagkakwentuhan dyan sa MTRCB. Dahil siya ay tumayo din isa sa mga reviewer ng MTRCB. Kinakapatid ko po yan. Sinabi ni Quezon na ang larawan ng kanyang tatay, si Ninong Pidol, at ang Banayad Whiskey ay patented at mayroong copyrights po yan.
Nakipag-ugnayan na anya sila sa kumpanya ng alak na sa simula ay nakikipag-usap naman sa kanila ng maayos. Gayunman, kalaunan nawalan sila ng komunikasyon at paalala ni Quezon sa publiko, ang magbanayad whiskey na binebenta sa merkado ay hindi associated sa kanyang ama na si Dolphy o sino man sa kanilang pamilya. At kung kayo ay ano man ang mangyari sa inyo, wala silang pananagutan dyan. At the same time, ang kumpanyang gumawa niyan may pananagutan sa kanila sapagkat ginagamit, sabi nga, yung larawan ng yumaong Comedy King. Alas 5, yes, ng umaga. At syempre, tuloy-tuloy na tayo sa ating mga balita at impormasyon. Early in the morning, habang nakikinig dyan sa Legazpi City, Salbay, si Aling Elena Valenzuela. One of this coming month or days, ay dadalaw ako dyan sa area ng Legazpi City sapagkat sa tanda kong ito, nalibot ko na Pilipinas. Yan na lang, sabi nga sa aking trip bucket, yan na lang ngayong volcano di ko pa napupuntahan. Palagay ko nandyan lang sa gilid-gilid yan si Aling Elena Valenzuela. Pupuntahan ho namin kayo, ha. Papatuloyin niyo ako dyan sa bahay ninyo at pakainin niyo ako ng kutakot-takot na Bicol Express. Babalik kami ni Engineer Clayson, mga kaibigan. Tapos na ang ating unang quarter ng program. So magpapaalala lang tayo. At kung kayo gising na, gaya ni Rudy de la Costa at ang ating mga taga-subaybay, abay, magbango na ho tayo. Baon na. Edwin Eusebio sa Ascenso Agrinegosyo. Edwin Eusebio sa Ascenso Agrinegosyo. Radyo Pilipino. Pulsong Pinoy. Ang programang magbibigay linaw sa mga katanungan sa politika, negosyo at kalusugan. Pulsuhan natin yan. Pulsong Pinoy. Kasama ang kabahagi mo, Ben Paipon. Pulsong Pinoy. Lunes hanggang Biyernes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lang sa kabahagi ng bawat Pilipino. Radyo Pilipino. May iba na ba siya? Kasal ba kayo? Hanggat nasa tama ka, kakampi mo ang batas. Lunes hanggang Biyernes, alauna hanggang alas 2 ng hapon. Kasama si Attorney Melanio Batas Mauricio. Attorney Batas, kakampi mo ang batas. Dito lang sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Wagi sa kalaman, kabahagi sa kaligtasan. Nga nasa karaman kaparte sa seguridad. Analo at kakapatan, kabiyangan at kilalaban. Narito ang mga dapat tandaan para maiwasan ang heat stroke. Iwasang lumabas kung hindi naman kailangan, lalo na kung tirik ang araw. Manatili sa loob ng bahay o trabaho sa pagitan ng alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Para hindi ma-dehydrate, uminom ng maraming tubig, hanggang 8 baso o higit pa. Magdala rin ng tubig kung lalabas. Wagi sa kalaman, kabahagi sa kaligtasan. Madaugon sa kasayuran, kabahin sa kaluwasan. Sinambot keng kabaluan, kayabe keng kasamasnan. Madaugon sa kahibalo, kabahin sa kaluwasan. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Edwin Eusebio sa Ascenso Agrinegosyo. Simulan natin ang pagtanggap sa ating mga report early in the morning. Umaabot sa 650 ng mga magsasaka mula sa iba't ibang bayan sa lalawigan ng Quezon ang tumanggap ng iba't ibang mga agricultural inputs na nagkakahalaga ng 420,000 pesos mula sa Department of Agriculture sa paglulunsad ng province-wide laboratory, konsulta at gamot para sa lahat o Lab for All Caravan Program na pinangunahan ni First Lady Attorney Liza Arneta Marcos at sa pagtulungan ni Governor Dr. Helen Tan noong Lunes, 9 ng Enero taong 2024 sa Quezon Convention Center, Lucena City. Sa pangunguna ni DA Undersecretary for Livestock Geograsas Victor Savillano, kasama sa DA Region 4A Regional Director Emilio de los Reyes at Provincial Agriculturist Dr. Lisa Mariano, namahagi sila ng mga assorted vegetable seeds, seedlings, plastic mulch, foliar fertilizers at black net sa mga magsasaka mula sa 22 bayan sa lalawigan. Ang programang Lab for All ay naglalayo makapabigay ng serbisyong pangkalusugan para sa mamamayan. At bukod sa serbisyong agrikultural at medical, nagatid din ng tulong ang iba't ibang nasyonal na ahensya kagaya ng FDA, DSWD, DILG, Public Attorney's Office, PCSO, Commission on Higher Education, TESDA at iba pang pribadong sektor na kaisa sa naturang programa. Mula dito sa DCLT Lucena,
Ako si Tony Sandoval sa amang panig ng mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Nakumpleto na ng Department of Public Works and Highway ang isang bagong konkretong proyekto sa kalsada na nakikinabang sa mga magsasaka sa barangay Pasa, Ilagan, Isabela. Sa ulat kay DPWH Secretary Manuel Bunuan at Undersecretary for Mindanao Operation Eugenio Boss Pipo Jr., sinabi ni DPWH Region 2 Director Reynaldo Alconcel na ang kabuang alokasyon na 11.9 million mula sa 2023 General Appropriation Act ay ginamit para sa pagtatayo ng 2-lane na sementadong kalsada na nagpapahusay sa accessibility ng paglalakbay para sa mga magsasaka at pangkahalatang publiko sa lungsod ng Ilagan. Ang Farm to Market Road Project ay nag-uugnay sa lugar ng agrikultura sa mga sentro ng pamilihan na nagpapahintulot sa mga producer na may hatid ang kanilang mga kalakal ng madali. Ang pagkumpleto ng proyekto ay makakatulong sa mga residente lalo na sa mga magsasaka ng palay na mas ligtas at mas mabilis na maihatid ang kanilang mga produkto at kalakal sa mga kalapit na bayan. Ang proyekto ng Farm to Market Road ay ipinatupad ng DPWH Isabela 1st District Engineering Office kasama ng Department of Agriculture. Ako si Nestor Kagitlan, nag-uulat sa anumang panig ng mundo. Kabahagi mo ang Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Magandang umaga, 81% ng mga aksidente sa kalsada sa Butuan City ay dahil sa human error. Batay sa datos ng Butuan City Disaster Risk Reduction Management Department na kolekta noong Disyembre 2023 na pag-alaman na 81% ng mga aksidente sa sasakyan o sakuna sa lungsod ng Butuan ay sanhi ng driver o human error. 8% kondisyon ng kalsada, 6% pedestrian, 5% naman ang animal crossing. Ang Barangay Baan, Kilometer 3, Bangkasi, Duungan at Libertad, ang mga lugar kung saan mataas ang bilang ng mga naitalang vehicular accident. Kaugnay nito, nagbabala ang CDRRMO sa mga tsoper at motorista na magmaneho ng ligtas. Palaging suriin ng maayos ang sasakyan, sundin ang mga batas trapiko upang maiwasan ang mga aksidente sa kalsada. Mula dito sa Surigao del Norte, JD Mahero ng DXSP1FM Surigao. Saan mang panig ng mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Muli magandang umaga kabahaging Edwin. Ang Clean and Green program pondo iginawad na sa mga punong barangay sa bayan ng Mangaldan, Pangasinan. Ito ay bilang bahagi ng programang Clean and Green program ng bayan ng Mangaldan, Pangasinan ngayong taon na siyang ibinahagi na sa mga barabarangay ang tig 20,000 pesos bawat isa. Isinabay ito sa kanilang isinagawang regular liga ng mga barangay meeting. Ito'y ginanap kahapon lamang. Layunin kasi ng programa at proyekto na maisulong ng mga barangay council na may kaugnayan nga sa pangangalaga sa kalikasan at kapaligiran. Kaya naman, nanawagan si Mayor Bona Barayno sa mga kapwa lingkod bayan ang pakikisa at pakikipagtulungan sa mga programa ng lokal na pamahalaan, partikular na ang Bantay Barangay na siyang inisyatibo naman ng kasalukuyang administrasyon. Idinagdag pa ng punong bayan ang mga nailatag ng Farm to Market Road construction at improvement sa mga barabarangay. Yan ang ating update mula dito sa DWPR Dagupan. Ito naman si Cruz Gonzales para sa programang Asenso Agri-Negosyo. Dahil sa mga panig ng mundo, kabahagi mo ang Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Edwin Eusebio sa Asenso Agri-Negosyo. Alright! Eto na ang mga tropang extra rice. Gising na. Sina Kuya Mon Samson and of course si Ate Jose Evio. Magandang umaga daw sa ating palatuntunan at sila ho ay nagkakape.
At mukhang si Ate Josie nakikita yung aking tasa ng kape na mayroong nakahalokip-kip na magandang lalaki. Meron pa akong extra na nito, pumunta ka sa akin, bibigyan kita. At nagpaparamdam kung meron pa daw ganitong tasa. Nagpagawa ako nito, sort of siguro mga 20 piraso. Yung ba'y naipamigay ko na no? Courtesy ni paring Edgar Rabulan, barkada ni paring Mon Samson ang rumarakit nito. Kaya maraming salamat, Ate Josie, no? Makipagkita ka sa akin, bibigyan kita ng cup na ganyan. 5:19. At sa lahat ng ating mga nakikinig pa rin at naghihintay ng mga karagdagang pambalita, of course, nakapag-report na isa nating tagapag-ulat. Later on, magdaragdag pa sila ng mga impormasyon na ipagkakalabu sa atin habang kayo nagbabangon na early in the morning. Ano pa mga karagdagang mga ulat na ating ipinagkakaloob bukod dun sa paglilinaw ng Health Department hinggil po dyan sa sinasabing pagbaba ng COVID. Pero anyway, una sa lahat, yung binabanggit natin, ulitin lang natin yung protocol ang dapat huwag sinusunod pa rin at dapat laging listo pa rin sa pagbibigay paalala yung mga nasa grupo ng IATF. Pero mukhang nilusaw na daw yan sabi ni USEC Attorney Brigido Dodo Dulay. Wala na yata yung IATF na yan at medyo kumbagay sila'y naka-low risk na rin dahil dito sa tinatawag nating pagbaba na ng bilang ng mga nagka-COVID. Pero yung natutunan natin mga protocol, huwag nating kakaaligtaan ho yan mga kaibigan. Samantala, walang pugnat na mga balitang pinagkakaloob sa inyo. Iniutos na ho ng LTO sa pangunguna ng kanilang hepe si Jayart Tugade ay magpapatupad ho ng tatlong taong visa o validity ng rehistro ng lahat ng mga bagong motorsiklo sa bansa. Ito ang ating isa sa mga pangunahing sasakyan na ngayon. Mga kaibigan, yung mga motorsiklo para mapabilis, para na rin tayong China. Kaya nakita ho ninyo, napakarami ng mga motorsiklo na hindi marunong karamihan sumunod sa batas trapiko. Ang alam lang nila sulong ng sulong. Batay sa kasalukuyang panuntunan sa ilalim ng Republic Act 4136 at Republic Act 11032, ang motorsiklo o may makina na engine displacement na 201cc pataas lamang ang mayroong 3 years validity para sa initial registration ng LTO. Gayunman, kasunod ng ginawang pag-aaral ng ahensya, nagpasya si Tugade na gawin ring 3 taon ng bisa ng rehistro kahit ang motorsiklo ay may makinang 200cc pababa sa bisa ng Memo Circular 2023-2395. Bahagi pa rin ito ng hakbang ng LTO na layong maging mabilis sa mga proseso at mapagaan ang transaksyon ng publiko sa ahensya. Nagbabawas sila ng tinatawag na backlog. Sinabi ni Yusek Tugade na dahil bago naman ang mga motorsiklo ay hindi ito magkakaroon ng problema sa roadworthiness sa susunod na 3 taon. Kung pagbabatayan ang mga nakalipas sa datos ng LTO, tinatayang 2 milyon na bagong magpaparehistro ng motorsiklo na 200cc pababa ang makikinabang sa bagong pulisiya na ito ngayong taon. Kita ninyo ho yun, just for this year ay umaabot na pala sa milyones, milyon ang bilang ng motorsiklo. Hindi lang kasi yan dito sa Metro Manila, kundi sa buong Pilipinas. Yan ang nagiging paunahing sort ng mabilis na transportasyon o mobility mga kaibigan. Anyway, ang Department of Public Works and Highways inihanda naman yung kanilang master list at guidelines sa validation at maging yung prioritization sa paglilipat ng mga poste ng kuryente na nasa loob ng road right-of-way. Yan ay buti napansin ni Kuyang Nes Kagitla dahil hanggang ngayon, pagpunta kayo sa ilang mga lugar na kung saan naunang ginawa yung mga highways, naiwan yung mga poste nasa gitna. Napakadelikado lalo't di mo kabisado. Diyan sa may area ng Maribeles, ginagawa ho yan kasing highway dyan. Maraming naiwang mga poste sa gitna ng main highway. Sana'y natapos na ho nila yun. Babalik kami ni Clancy para sa second half hour ng ating unang oras o ng ating solong oras. Edwin Eusebio Ascenso Agrinegosyo. Edwin Eusebio Ascenso Agrinegosyo. Radio Pilipino.
Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga. Saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Ano mang uri ng pamumuhay. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Wagi sa kalaman, kabahagi sa kaligtasan. Nga sa karaman kaparte sa seguridad. Analo at kakapatan, kabiyangan at kilalaban. Narito ang mga dapat gawin kapag may sunog. Kung nasusunog na ang bahay, lumabas agad. Huwag nang magsalba pa ng gamit. Tumawag agad sa fire department o humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Takpan ang bibig at ilong upang hindi makalanghap ng usok. Maari ring gumamit ng panyo o tuwalya. Kung hindi makalabas, pumunta sa anumang bagay na makakapukaw ng atensyon. Kung sakaling mahagip ng apoy ang damit, magpagulong-gulong sa sahig hanggang mawala ito. Wagi sa kalaman, kabahagi sa kaligtasan. Madaugon sa kasayuran, kabahin sa kaluwasan. Sinambot keng kabaluan, kaya de keng kasamasnan. Madaugon sa kahibalo, kabahin sa kaluwasan. Isang mahalagang paalala mula sa Kabahagi Mo, Radyo Pilipino. Edwin Eusebio sa Ascenso Agrinegosyo. Thank you, Ma'am Kat. Balik na tayo mga kaibigan. Second half. Minarapan namin muling makipag-ugnayan kay Kamani Bundok, ang tagapamahala ng isang farm dyan sa Pulilan, Bulacan. Mga musta lang ulit tayo. Kamani, magandang umaga. Welcome back again sa ating program. Hello, good morning po. Oo, kamusta naman ngayon yung ating poultry dyan sa inyong area sa Bulacan, dahil tumitindi ang init at alam natin, sabi mo nga noon sa unang interview natin ito ang medyo malaking kalaban ng mga nagpo-poultry, tama? Opo, especially nga po yung mga malalaking poultry ngayon na talagang siyang pangunahing nagpo-produce ng meat ng ating manok. Ito yung mga panahon na talagang nalalagay sa alanganin yung kanilang mga alaga dahil sa sobrang init. Alam niyo naman po na ang tao, talaga kahit ang tao kapag talagang sobrang init ay nabibisgrasya, especially pa yung mga manok na wala talagang masyadong movement. Na kapag nakakonfine sila sa isang malalaking kulungan, ganun po. At saka malaking problema po talagang heat stroke. Mahina ang resistensya ng mga manok sa init, talagang hindi nila kakayanin. Naalala ko tuloy, Kamani, tatay ko mahilig yung mag-alaga ng tinali. Yung, alam mo yung mga tinali, di ba? Yung mga tandang na taga-tilaok lang. Umalis. Binilin sa akin, anak, yung aking dalawang tinali, bantay mo ha. Ako yung naglalaro ng huli nung araw na yun Nakalimutan ko. Bayan nung mga naalala ko, mga bandang 3:30 na ng hapon. Nung puntahan ko, matigas na yung manok. Kaya nung dumating ang aking tatay, hinahanap yung manok. Sabi ng nanay ko, ano ba ulam natin? Yung masarap niya tinola mo. Yun yung manok mo. Galit na galit yung tatay ko sa akin. Anyway, ginagawa lang natin, sister, pero totoong kasaysayan yun. Yung heat stress, yan ang problema ng mga nagpo-poultry. Ngayon, paano natin masusustain at mapapanatili na kahit paano conveniente yung kanilang kalalagayan? Sila ba'y pinapaliguan din, Manny? Binabasa ba yan? O anong ginagawa ninyo sa inyong mga kulungan yan? Binabawasan yung bilang ng mga nagsisiksikan sa kulungan, ganun ba? Okay, well actually sa mga malalaking farm po talaga na nag-aalaga, number one na sigurong dapat tingnan dyan ay yung stocking density nila, na talaga naman siguro na dapat bigyan ng mas magandang galawan yung manok. Kasi kapag po nag-stock sila ng mas marami according doon sa size ng kanilang kulungan, ay talagang napakalaking tendency na magkaroon ng heat stroke dahil sama-sama sila, masikip yung kanilang ginagalawan. So may mga specific volume lang talaga na dapat ilagay per square meter ng mga kulungan nila. Then yung ibang malaking farm ay gumagamit ng mga foggers na tinatawag, na kung saan ay naglalabas siya ng mga talagang tiny mist lang na tubig para lamang maginhawahan yung mga manok. Pero dapat ma-prevent din naman yung pagiging basa nila, especially yung pagkain at saka yung area, dahil maaaring mag-cause naman din ang decision kung sakaling maging basa talaga yung lugar na kanilang ginagalawan. So
Hindi naman sila kinakailangang basang-basa. Yung kanilang mga floor area, yung mga tinatapakan nila, kinakailangan ba medyo ina-adjust din natin yun? Pinapalitan din natin, gano'n? Well, sa floor area po ay hindi naman talaga kasi mostly ang mga farm po o yung mga may malalaking farm ay nakahang naman yung kanilang mga kulungan para magkaroon talaga ng tinatawag na proper ventilation o yung circulation po nung tubig nung hangin. So yun yung isa sa pinakamahalaga po nagbabase din o kumbaga sa binibigyan pansin din po kasi yung mga design ng kulungan para masiguro lang na ang circulation ng hangin ay nakakaikot talaga para po mas nagiging hawahan yung manok. Mm-hmm. So, ganun pala. At itong bagay na ito, ang inyong ilan ang manok na inaalagaan mo dyan ngayon sa poultry mo, Kamani? Ako po kasi dito sa Pulilan, dito sa akong farm ay naka-concentrate po kasi kami talaga doon sa kaya hindi ko masyadong problema yung heat stroke dahil sa naka-concentrate kami sa tinatawag ng mga free-range chicken. Ganyan yung yung mga chicken, mga manok na gala, no? Oo, yan. Meron po kami dito na mga nakakulong, yung aming mga certified breeder talaga, yung mga imported na manok na galing sa ibang bansa na ginagawa naming breeder, siya yung nagpo-produce ng mga F1 na manok. Yun yung binibigyan pansin namin na talagang dapat yung kanilang pinalalagyan, tama yung ventilasyon ng manok, nagkakaroon ng tinatawag na proper circulation ng hangin, at syempre po, binibigyan pansin din doon yung nutrition ng manok dahil isa pong factor yan kung titingnan talaga sa mga malalaking kumpanya, dapat nag-hire na talaga ng mga veterinaryo para din tinatawag na proper nutrition ng manok kasi may tendency po na sa maling pagkain, maling feed na ibibigay natin, maling formulation ng pagkain ay pwedeng mag-cause ng tinatawag na heat stroke. Especially kung mataas yung crude protein ng pagkain na kinakain nila during summer season, yung ganitong panahon, ay talagang mag-cause po ng tinatawag na heat stroke. O yung ating mga disenyo ng mga kulungan, lalo pa. Pero sa iyo, kasi yung sinasabi mo nga, yung mga manok mo ay nandiyan lang sa bakuran. Ang kinakailangan pala, medyo yung magaging bakuran ay puno ng mga halaman o puno na pwede nilang masilungan, ano? Opo, ganun. Kasi so talagang may area na instinct naman po sa manok yun na kapag mainit ang panahon ay nag-aanap din sila ng mga masisilungan nila. So talagang may mga shaded area, mga puno na po pwede silang puntahan kung sakasakali po na mainit yung panahon. Alright. So bukod dyan, ano ba ang mga palatandaan na alam nating yung ating mga manok ay medyo tinatamaan na ng heat stroke? Makikita naman po natin kaagad yan pagka yung sa movement pa lang ng manok, pag nakita natin na talagang nakabuka na yung mga pakpak at habol na yung hininga nila, ay yun na po yung parang sign na talagang parang sobrang init at medyo may hirapan talaga yung manok o maaaring magkaroon ng heat stroke. Yun nga po yung sabi ko na siguro ang mga intervention na gagawin natin ay mag-add tayo ng mga tinatawag na electrolytes doon sa tubig ng manok. So kailangan talaga meron ng tinatawag na electrolytes. Then syempre po, i-sure natin na magkaroon ng mga vitamins, yung proper vitamins doon sa tubig nila. Especially yung mag-add tayo ng mga at least mas maraming calcium, vitamin C, tapos yung ADE po, yan, amino acid, napakahalaga po dahil mas makakatulong doon sa digestive system ng manok. So mahalaga na early in the morning ay mapakain ka agad yung manok para sa buong mas madali nilang ma-digest yung pagkain at makabawas doon sa tinatawag na problema nila doon sa heat stroke. Then pwede rin po na laging fresh water. So palit po ng tubig. Hindi po yung kung may tubig pa doon sa inuminan ay okay lang. Kasi doon sa init ng panahon ay umiinit din po yung tubig na yon. So kailangan laging cool and fresh water po yung ating ibibigay sa mga manok para po masiguro natin na maganda yung kondisyon nila. Ayun. At maiwasan yung tinatawag na heat stroke. Nasisira din pala yung kanilang sikmura. Opo.
So, yun kasi talagang kumbaga sa ang heat stroke po kasi ay pwedeng mag-cause ng tinatawag na pagbagal ng paglaki o yung init pala na yan, yung init po na yan ay pwedeng mag-cause po ng pagbagal ng paglaki ng manok at pwede din po yan doon sa mga layer ay makaka-apekto doon sa production ng itlog nila. So yung init na yan ay pwede din po na mag-cause ng tinatawag na meat and egg quality. So magko-compromise po yung laman o yung karne ng manok at even yung egg po noon. Bababa po lahat yan eh. Mm-hmm. At yung sa init po na yan ay pwede namang tumaas o yung tinatawag natin na incidence ng disease o mga sakit. Mm-hmm. Dahil hindi nga sila makakain, humihina yung immune system nila dahil sa init. Parang tao, kapag sobrang init, hindi rin tayo makakain. So walang nutrition na pumapasok sa katawan, ay pwede pong tumaas yung incidence ng diseases. Then, syempre, tataas din yung tinatawag nating mortality. At kapag yun yung nangyari, laglag tayo sa hapunan, di po ba? Tama. Anyway, so ano't ano pa man yung negosyo kahit pa paano itong ating mga alagain. Bukod diyan sa manok may mga iba ka pang inaalagaan, hindi ba? Yung mga pinatutunog ko ditong mga biik. Ikaw ba nag-aalaga itong dala-dala mo sa iyong profile picture isang baboy na native ito, di ba? Opo. Before po kasi talagang isa ako doon sa para bang nagtulak na muling alagaan yung ating mga native pigs kasi nga po ay ito talaga yung akmang pagkain o ito yung akmang karne para sa mga kagaya po natin o kaya yung talagang naghahanap ng mas mababang amount ng cholesterol ng karne. So yung native pig po talaga isa sa magandang alagaan. Although sa ngayon po ay dahil doon sa insidente ng ASF, may mga area talaga na hindi pa po pwedeng maglagay ng baboy. Ako po dito sa aking area ay iniiwasan ko muna dahil baka mamaya po ay active pa yung virus ng ASF na yan ay masasayang lamang yung pagkakataon. So dito po ngayon sa akin ay instead na native pig, na babalikan ko rin din po yan sa mga susunod na panahon. Babalikan ko pong alagaan yan. Alright. Ay nagpalit muna kami ng kambing. So kambing po ang sa amin nialagaan. Itong bit mong biik, buhay pa ba ito o naibenta mo na? Alam mo, yan din ang isa sa mga medyo sabi nga natin mabigat sa saloobin ng mga nahihilig sa pag-aalaga ng hayop. Lalo ako kaya ayoko nag-aalaga kadalasan ng hayop pero talagang andun kasi may kahayupan din ako. Ibig sabihin mahilig na ako sa hayop. Pag nalagi mong nakakasama yan, kabanding mo araw-araw, masakit sa loob pag binebenta mo eh. Masakit sa loob pag binebenta mo. Mahirap po talagang ialis at ang isang problema sa akin kapag alaga ko na sila, hindi ko na sila makain. Kahit gusto kong kumain ng lechon, ay hindi ko siya makain dahil alam kong alaga ko siya. Siyempre, nagkaroon kayo ng bonding moment nun. At saka, lalo na, kaya ang nanay ko nung nabubuhay, pag nagbebenta ng baboy, sabihin na lang doon sa amin, darating yung kukuha ng baboy. Maalis siya kasi masakit sa loob, yung bang pinaliliguan mo araw-araw. Tapos makikita mo yung mata ng baboy, pag nakita ka, iiyak na sapagkat parang alam niyang ikaw magpapakain sa kanya. Katapos darating yung pagkakataon, ganun din ang papel niya, ibebenta rin siya, no? Opo. Masakit. Anyway, maraming salamat at pasalamat at nakikipaghuntahan ka sa amin pag kami gustong makipaghingi ng update patungkol diyan sa ating paghahayupan at yung ating mga nag-aalaga ng hayop ngayon pag nabigyan mo ng tips para maiwasan yung heat stress diyan sa mga poultry at sa mga alagain. At wag kang magsasawa na magbigay sa amin ng mga karagdagang pang impormasyon at kung meron pang sabi ngay development o update ikaw makipag-ugnayan sa ating mga producer. Salamat ha, Manny, sir. Okay po, sige po. Okay po, maraming salamat po. One of this coming day, dalawin kita dyan sa Pulilan. Taga Florida lang ako eh. Opo, sige po, ako. Nung Saturday lang, nandiyan ako sa Florida. Anyway, maraming salamat at si Manny Bundok, mga kaibigan, ang nagmamayari ng Pelicido Farm dyan sa Pulilan, Bulacan. Mga kaibigan, yung mga miyembro ng Task Force Kasanag at sila ho'y laging nakatutok sa atin sa pamamagitan ng kanilang founder na si KJC, si John Chong, at itong Task Force Kasanag founder, yung kanilang National Commander, John Chong, ay binabati natin sapagkat nakakuha ng pagkilala, pinatawan ng pagkilala ng Department of Transportation sa pangunguna ni Secretary Jimmy Bautista
Ang kalihim ay nagbigay papuri dyan sa Task Force Kasanag na ating kapartner din sa pagbibigay impormasyon at public service. Hinggil po sa advocacy ng nasabi po ng mga task force laban sa katiwalian o graft and corruption, terorismo at illegal activities at criminality, samantalang patuloy na itinataguyod ang peace and development. Congratulations ha! Katuwang natin ang DOTC sa kanyang mga proyekto at advocacy. Bumabati ng good morning mula dyan sa kanyang farm sa San Jose, Plaridel, Bulacan. Kasama din naman natin binabati si Calito Magsalin, mga nakatutok sa atin early morning every day. Yan ang mga yan ay kahit na hindi nakapagte-text, alam kong sila ay nakikinig, at pag nagkakaroon ng pagkakataon, ayun, nakikita nating pumapasok yung kanilang mga text messages sa mga huling bahagi ng ating ugnayan at palatuntunan. Good morning din sa lahat ng mga kasapi ng Bagong Maunlad na Pilipinas Movement. Bising-busy kasi ka Gary de la Paz, di na tayo naalala pagkat panayang kanyang paglilibot yan sa mga miyembro ng mga kooperatiba at patuloy na kinakalat yung kanilang advocacy sa pagtutulungan at pagpapalakas ng kooperatiba na isa sa mga layunin ng ating Pangulong Bongbong Marcos na muling ibalik yung essence of cooperations through cooperative, mga kaibigan, na kanya po namang pinalalakas ngayon. At in support naman dyan ang Asenso Agrinegosyo ng Radyo Pilipino. Ilan pa rin sa mga karagdagang paksa ng mga balita. Ayon kay AFP spokesman Colonel Medel Aguilar, kailangan ang 360-degree protection capability ng Armed Forces of the Philippines. Ito daw ay para matiyak yung proteksyon sa ating nasasakupan na soberenya at territorial integrity ng ating bansa. Unang kinumpirma ng Malacanang yung pagtatayo ng 4 na bagong EDCA sites sa Naval Base Camilo Osia sa Santa Ana, Cagayan, sa Lalo Airport sa Lalo, Cagayan, Camp Melchor de la Cruz sa Gamo, Isabela at Balabac Island sa Palawan. Yan yung bilang ng mga EDCA sites sa Pilipinas ay posible kang dadagdagan pa ho, mga kaibigan, batay sa pinakahuling report na ating po namang tinanggap. Samantala, mga balita pa rin po ang ating pinagkakalob sa inyo mula sa Radyo Pilipino at mga lumalabas na balitang ating po namang sinusubaybayan. Good morning din sa mga nakikinig dyan sa atin sa area ng Maribelas, Bataan, particularly yan sa Balon Bato, sa Balon Anito, at mga kabarkada ni Kadjose, sina Lito Magsalin, sina Attorney Jaime Sia, sina Ole Benito, Joycelyn de la Paz Camacho, George Camacho, Albert Serrat, at Propicasio Porte. Pag ako'y hindi nyo pinakain ng extra rice, pag tayo nakita-kita, galit-galit na tayo, ha? Araw-araw kayo binabati ni Ate Josie Ebio ay matagal ko nang din nakakakwentuhan si Kaboy Evangelista, mga kaibigan, ang tumatayong presidente ngayon ng BACC. Akin nyo maalala at kamakailan lamang ay naging laman siya ng balita matapos na nga makonvict yung pumatay sa kanyang anak at kumarnap. At siyang naging pangulo ngayon nitong BACC, mga kaibigan. Kay Ate Anita, aking kapatid na panganay, hindi gaano nang nakakapanood ng telepono. Sa totoo lang, hindi marunong magtelepono eh. Kaya't nung aking pinunta nung kanyang birthday, ay tuwan-tuwa. Ate, bilis ng panahon, parang kailan lang kabataan, ngayon ay nasa twilight zone na rin yung aking kapatid na panganay at 65 years old. Mag-ingat kayo dyan sa mga sakit na partikular, yung tinatawag nating lifestyle disease, yung diabetes, mga kaibigan. Kahit na ayaw nyo, pagkaminsan nagugulat na lang kayo, may mataas na pala ang inyong blood sugar at nauuwi na sa diabetes. Yan ay bukod sa hereditary o namamana, yan ay dala rin ho ng lifestyle sa mga nakakain natin ngayon. Marami kasi sa atin ang nahihilig sa mga instant, yung mabilis ang mga kainan. Kinakailangan talagang ninanamnam natin ang pagkain matuto tayong magluto, pero dala ho ng hirap ng buhay, kinakailangan mabilis ang ating galawan. Hindi na nauuso yung matagal sa harap ng kusina, yung mga tagapagluto. Kanya-kanya na nga lang sa bahay. Magkaminsan, ano ulam, nay? Tingnan mo dyan sa rep.
Wala namang ulam eh. Di wala akong ulam. Kadalasan ka na. Anyway, mga kaibigan, good morning din kay MJ Doctor. Isa sa mga kaibigan natin na lagi ding nakatutok sa ating program, si MJ, ng kaibigan sa kalusugan. Well, mga kaibigan, ubos na natin ang ating mga pangunahing paksa ng mga impormasyon at balita. Tayo naman ay babawi dun sa ating mga nautang na minuto. Diyan po sa ating mga affiliate stations nationwide, mula rito sa Luzon, pababa sa Visayas at Mindanao. Mag-antabay ho sa kanilang mga local programs. Yung iba ho ay babalik to sa inyong local dialect sa pamamagitan ho ng kanilang mga local programs dyan. At ito namang ating programa bukod sa nationwide at worldwide. Tayo kasi ay nasa podcast, napapanood tayo worldwide. Kaya ano man ang inyong impormasyon o anong panawagan sa inyong mga kaanak sa buong bansa o sa buong mundo, pwede niyong iparaan yan sa pamamagitan ng ating palatuntunan. So with that, mga kaibigan, sa ngalan po ni Engineer Claycy David Galapon, ng ating mga broadcast engineers at technicians sa ating mga affiliate stations, Paring Ram Alonso, kumusta ka na? And of course, sina Ango, Camille Incoy at si Jane Manalastas, maraming salamat. Ma'am Cathy Sosa and DJ Mac, yan ang ating mga kasama sa ating Tropa Pips. Bagamat hindi gaano yung naririnig sapagkat sila'y nasa FM, yung aming mga bossing. Dito naman tayo sa Radyo Pilipino ay laging nagkakaugnayan. Ako po si Edwin Eusebio. Sa Radyo Pilipino, kabahagi ninyo laging nag-iiwan ng mga paalalang harinawa. Ang basbas at pagpapala ng ating Panginoong may kapal ay lagi nawa pong sumaatin. Bye! Inyong natunghayan ang Asenso Agri-Negosyo kasama si Edwin Eusebio. Hanggang sa muli, dito lang sa Kabahagi Mo, Radyo Pilipino. Kabahagi Mo, Radyo Pilipino. Saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo. Kabahagi Mo, Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sumasahim papawid sa DWPR 1296, Dagupan, DZTC 828, Tarlac, DZLT 1188, Lucena, DZYM 1539, Mindoro, DWRL 1080, Legazpi, DWRN 657, Naga, DYRB 540, Cebu, DYRL 1035, Bacolod, DYRN 1134, Dumaguete, DXCO 1044, Cagayan de Oro, DXGS 765, General Santos, DXOC 1494, Ozamis, DXOW 981, Davao, at Radyo Pilipino Podcast Center, Manila. Ito ang Kabahagi Mo, Radyo Pilipino. Napapakinggan on air, and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama katuwang Kapinoy. Kabahagi Mo. Kabahagi Mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino.